Doble ang halos lahat ng documentary fees dahil sa Tax Reform Acceleration Inclusion o Train Law. Kaya tataas din po ang bayad sa mga mahalagang dokumento katulad ng birth, marriage at death certificate. Nagpapatrol si Zen Hernandez. Araw-araw apaw hanggang labas ang pila sa Philippine Statistics Office dahil sa dami ng kumukuha ng mga dokumento. Pero ayon sa PSA, may bago ngayong BIR Revenue Regulation na nagtataas sa documentary stamp tax mula 15 to 30 pesos o 100%. Ang documentary stamp tax ay bahagi ng binabayaran kapag kukuha ng birth, marriage o death certificate. Sa madaling salita, kung 125 pesos ngayon kada dokumento at magiging 30 pesos na ang doc tax, magiging 155 pesos na lahat ang dapat bayaran. Sabi ni BIR Assistant Secretary Josie Perez na ilathala ang regulasyon noong January 18 kaya ipapatupad ng PSA ang pagtataas sa February 2. Mabigat na ilang nangangailangan ng dokumento, lalo na yung mga nagkukumpleto pa lang ng requirements para sa mga ina-applyang trabaho. Dapat po hindi pa taasan nila yung ng babayaran para mabilisan po yung pagkuha ng mga documents. Lahat na lang ng natin, kilos natin, tax. Paano na po yung isusweldo po ng mga tao? Ayon naman sa Bureau of Internal Revenue, bahagi ang pagtataas sa documentary fees ng pagpapatupad ng Tax Reform Law o TRAIN. Sa pagbaba po ng personal income tax, that would mean reduction in collection. So the government has to have a recovery measure. Bukod sa birth, marriage at death certificates, tataas din sa ilalim ng TRAIN ang singil sa documentary fees para sa mga bank certificate. Ang bank checks na may 1 peso and 50 centavo tax ngayon, magiging 3 pesos na kada pahina. Apektado rin ang ilang dokumento pang loan gaya ng loan agreement. Kung 1 million ang utang sa bangko at magiging 1 peso and 50 centavos na ang tax, 200 piso. Sa 1 milyon, ang 5,000 pisong documentary tax magiging 7,500 pesos na. It's a tax on the document representing the loan. Doon na ka-attach po yung ating documentary stamp tax, and that's the way it has worked since time immemorial. Patuloy naman ang paliwanag ng BIR na sila ay implementing agency lamang ng TRAIN Law at dahil nakalagay sa batas na kailangan itong ipatupad, sa unang araw pa lang ng 2018 ay kailangan ng ipatupad lahat ng nakasaad sa ilalim ng batas. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Kinokontra ng grupo ng mga employers at manggagawa ang hiling ng SSS na 3% dagdag sa kontribusyon. Hindi daw napapanahon na dagdagan ang kalbaryo ng mga manggagawa, lalo pa tumaas nga ang presyo ng mga bilihin ng dahil sa train law. Nagpapatrol, April Rafales. Nasa 37 billion pesos ang karagdagang gastos ng SSS ng aprubahan. Ang 1,000 pisong umento para sa pensyon noong January 2017. Dahil sa laki ng inilabas, ang solusyon ng SSS, itaas ang contribution rate sa 14% mula sa kasalukuyang 11% premium simula sa Abril. They treat it as savings on the part of the member. Kaya hindi naman katalunan yon sapagkat parang it's a compulsory savings na mapapakinabangan nila pagdating ng panahon na sila itatanggap ng pension. Sa ngayon, 1/3 ang binabayaran ng mga empleyado at 2/3 ang kinakarga ng employers o ng kumpanya sa SSS. Halimbawa, ang sumasahod ng 16,000 pesos kada buwan, mahigit 7% ang binabayaran ng employer at higit 3% ang sa empleyado. Sa sumasahod ng 10,000 pesos kada 1,100 pesos ang kinakaltas na SSS premium kada buwan. Kapag naaprubahan ang dagdag na premium, magiging 1,400 pesos kada buwan na ang kontribusyon. Kung ang Employers Confederation of the Philippines ang tatanungin, bugbog na sila sa individual cost na ginagastos nila sa bawat empleyado bukod pa sa pasahod. Hindi raw tamang strategiya na hingan ng dagdag kontribusyon ang mga miyembro. Dapat pinag-aralan nila sa magagaling yon. Normally, hindi naman nagagaling sa increase ng premium eh. Ayon naman sa Associated Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines, hindi tamang panahon na dagdagan pa ang pasanin ng mga manggagawa lalo tumaas na ang presyo ng mga bilihin dahil sa train law.
Hinaharang din ng ilang party list ang hiling ng SSS na dagdag kontribusyon dahil pangunahing maapektuhan ang minimum wage earners. Hamon nila, habulin na lang ng SSS ang mga delinkwenteng miyembro o pakitaan ang ibang pag-aari nito. Hirit naman ng Anak Pawis party list, dapat ayusin muna ng SSS ang napaulat na anomalya sa stock investments nila at ang umano'y sobra-sobrang benepisyo at bonus ng mga matataas na opisyal ng SSS. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pinag-aaralan na ng Pangulo ang hiling ng SSS. April Rafales, ABS-CBN News. Umarangkada na ang Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL, kung saan magtatagisan ng 10 kupunan mula sa Luzon. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. High energy ang opening ceremony ng Maharlika Pilipinas Basketball League sa Big Dome. Inabangan ang pagpapakilala ng 10 koponan mula sa iba't ibang munisipalidad at syudad sa Luzon. Agaw eksena rin ang mga muse ng bawat team. Kilalang basketball lover ang 8th Division World Champion Senador Manny Pacquiao at dream niya na makapag-organisa ng isang basketball league. Hindi tayo kukumpetensya sa Philippine Basketball Association, iba ang Maharlika Pilipinas Basketball League. Mabigyan ng halaga yung mga talented natin mga atleta dito sa Pilipinas, especially in basketball. Excited ang team sa pagbukas ng liga dahil na rin maglalaro sila sa home and away format. Ayon kay Pacquiao, sa mga susunod na conference, aanyayahan maglaro ang mga koponan mula Visayas at Mindanao. Intense ang laro sa opening day ng MPBL kung saan naglaban ang Parañaque at Caloocan. Dikit ang game sa unang 3 quarter. Sa 4th quarter, humiwalay na ang Parañaque. Panalo sila sa unang MPBL game sa Caloocan, 70-60. Sa mga games kagabi, tinalo ng Quezon City Capitals ang Bataan Defenders, 87-69. Ang home team Bulacan Cuyas, dinaig ang Imus Bandera, 93-79. Dayan Castillejo, ABS-CBN News.